Guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, sasagutin ko yung katanungan ng ating mga subscribers. Okay, madami-dami sila. Siguro mga 3, 4, 5. So nagtatanong, pwede bang mag-cross country papuntang Romania? So galing sila ng Middle East, galing sila ng Hong Kong, Singapore, or kahit saang panig ng mundo. Okay, so ayaw na nilang umuwi ng Pilipinas. Gusto nila kung nasaan silang country, dediretso na sila dito. Kung possible ba daw? Ito lang yung masasabi ko, posible po. Posibleng mag-cross country papuntang Romania. Okay? Kasi ganito, may nakausap akong friend, patapos na siya or natapos na siya dito sa amo niya. So, naghanap siya ng panibagong amo. Tapos, meron siyang agent na Romanian. So, yung agent niya na Romanian na kapag kwentuhan silang dalawa, meron doon siyang aplikante from Hong Kong directly papunta dito, na pinaprocess niya. Okay? So, posible silang i-process. Yun nga lang, medyo malaki-laki yung magagastos kumpara sa galing ka ng Pilipinas. Kasi yung friend ko dati na from Cyprus, pumunta dito, yung mga nagastos niya is almost 2,000 euro. Or 2,000 euro yung mga ganun. So, kung galing ka ng Pilipinas, ang magagastos mo lang ay mga nasa 1,000 euro lang siguro, more or less, yung mga ganun. So, back tayo doon dito sa kakilala ko. So, meron siyang, yung agent niya, merong aplikante galing Hong Kong. So, yun, nag-inquire ng mga expenses. So, nag-okay naman. So, nag-umpisa na silang mag-usap about sa processing. Parang nag-start na, nag-send na ng mga kung ano-anong videos or whatever. Nung time na nahiningan siya yung Pinay na nasa Hong Kong, hiningian siya ng police clearance. Siyempre, kasi naniniguro din yung agent dito, di ba? Na clear ka sa Hong Kong bago ka umalis doon. Doon na nag-disappear yung aplikante, okay? Hindi na siya nag-reply or whatever. Alright? So, wala na siyang, wala nang balita. So, yung agent dito parang nawindang, di ba? Kasi parang iniwan siya bigla sa ere. So, posible guys, posibleng i-process as long as merong agent na magpa-process sa inyo dito. Okay? So, syempre, yung mga agent na yun, hello, Busted, yung alaga kong pusa. Yung agent na yun ay dapat maniguro din kayo. Okay? Maghanap kayo ng mga proof na ganito, ganyan. So, yung mga agencies na naka-base dito sa Romania na may mga counterpart or yung may mga staff na Filipino din, yung mga kumbaga kahati ng may-ari ng agency, yung ganun. May bibigay akong 2 agency sa inyo na pwedeng dun kayo mag-inquire directly, okay? So, hindi po kayo sa akin mag-i-inquire kasi hindi ko alam. Tapos, hindi ko nakuha yung name ng agent, ng friend ko. Pero siguro, pag nakuha ko, one of these days, yung ganun, gagawa lang ako ulit ng vlog, okay? Pero itong 2 agencies na based dito sa Romania, pwede kayo mag-inquire kung kaya nila kayong i-process kung saan man kayong bansa ngayon, okay? So, itong isa ay yung Kabalen Recruitment Agency. Okay, pwede kayo mag-inquire dyan. Pero tiyagaan lang kasi medyo matagal mag-reply yung ganon. And then, yung pangalawa ay ang PhilAsian. Itong PhilAsian, ganun din, parang matagal mag-reply. Kasi ang gusto nila, dapat kumpleto yung requirements bago kayo entertain. Pero itry nyo pa din guys mag-inquire sa kanila directly, okay? Kasi malay nyo, replyan kayo, okay? So, dun pala sa maling info na ibigay ko dati, kasi ngayon din yung naririnig ko dito. So, sabi nung isang agency dito, di ba pag umalis tayo ng amo, para dun sa mga nandito na, okay? Or sa mga papunta pa lang, na para may idea kayo na kung umalis tayo ng amo 1 year before ng ating or 1 year before na nagtrabaho ka sa mga amo, hindi ka pa nakapag 1 year. So, kailangan, di ba yung sinasabi ko, kailangan ng release paper. So, hindi pala release paper yung right term. Okay? So, yung term pala is termination of contract. So, yun pala. So, parang release paper din siya. Parang hindi ka i-release pag wala yung paper na yun, di ba? Pero, ang right
na term po dun ay termination of contract. Kasi pag sabihin mo pala sa amo na I need release paper, so magsasabi nga mo, ano yun? Yung ganon. Ano yung release paper na yun? Kasi wala din silang idea dyan. So, pag aalis kayo, yung sasabihin nyo pala is termination of contract. Kasi yun ang importante, yung termination of contract. Pero, may ibang amo na ayaw magbigay ng termination of contract pag hindi pa kayo nakapag 1 year. Kasi yan yung bagong batas dito, guys. Okay? So, dapat antayin nyo muna mag 1 year para meron kayong rights na hingan sila ng termination of contract. Whether they like it or not. Okay? Kailangan nila mag-provide sa inyo. Pero pag hindi pa kayo nag 1 year, pwede sila magpapresyo. Okay? Pwede nilang sabihin, okay, bayaran mo yung ticket na ginastos ko sa'yo bago kita bigyan ng ganyan, etc. etc. Alright. So, yun guys, yun ang klaro sa yung mga may balak na mag-cross country papuntang Romania. Okay? So, klaro na tayo doon. Alright? So, next vlog ko, mag-update ako dun sa age limit kasi may nagsasabi na nagbago na daw yung age limit. So, pag-uusapan natin yan. Okay? Magtatanong muna ako sa agency ko kung totoo ba na bumaba yung age limit ng mga aplikante papuntang Romania. So guys, thank you so much for watching my video today. Kita-kita po tayo ulit next time. Bye!